Ngayong araw naman nga ay magtatanim sila dito ng kamote mga mare sa kabilang kubo nga natin. Dapat nga isasama nga kami ni Gael, kaya lang nagbago na nga isip ko. Sabi rin ni Ran, iba daw ang init dun. Mahirap naman nga kung magkasakit nga itong si Gael. Napakahirap pag bata ang nagkakasakit, kaya dito na nga lang kami sumama sa kabila. Napakalawak na nga ng ginagapangan ng kamote natin, kaya naman ayan, dito na nga lang din kukuha nga ng pananim. Si Gael naman, akala mo talaga foreman siya dito na pag-gala-gala, at kahit anong tawag ko ay naku mga mare, napakakulit na. Habang kumukuha nga sila dito ng kamote, meron pa nga sila mga mare na kuwang laman. Isang beses pa lang yata umuulan dito mga mare mula nung Mayo, kaya naman nga napakainit din talaga. Sa inyo ba umulan na? Minsan kapag ganito kainit, gusto mo na rin talaga umulan para madiligan nga yung mga pananim. Naalala ko tuloy nung nasa bukid pa kami nung unang bahay nga natin, kapag ganitong panahon ay talagang natutuyo nga yung balon namin, kaya hirap na hirap kami maglaba. Kahit gaano siya kalalim, talagang natutuyo siya dahil sa init nga ng panahon. Kaya naintindihan ko nga rin yung mga lugar na gusto nang umulan para makapagtanim na nga sila ng kanilang mga pananim. Nabasa ko nga rin yung mga comment nyo mga mare, at nag-aalala nga na baka nga daw masayang yung pera kung magpaparesort, yung iba naman inatuwa. Sa totoo lang mga mare, naiintindihan ko yung sinasabi nyo. Kumbaga balak pa lang yun, pero wala pa talaga yun sa plano. Kumbaga pangarap pa lang, ganyan. Kasi totoo yun, kapag magpaparesort ka ay talagang kailangan mo talaga napakalaking pera, pero sa panahon ngayon ay talagang hindi pa para tayo dun. Sabi ko nga sa inyo, mas gusto na nga lang namin mag-ipon ngayon mga mare, na makapag-focus muna nga sa Mareglo at palaguin nga ito. Saka na nga lang yung mga gusto natin kapag talagang kayang-kaya na ng budget. Yung iba pala mga mare na talbos, ipapakain nga natin to sa baboy. May mga ilan din pala sa inyo na hindi nga napanood yung dati nating itik na binenta na nga natin. Kaya hanggang ngayon marami pa rin talaga nagtatanong, bali binenta na nga natin yun mga mare, kasi hindi na nga rin naaasikaso. Eto ang siran, pagkarating ay nagsaing na nga rin dahil hindi pa nakakapagsaing dahil wala pa nga tubig kanina. Kaya pagkarating nga niya, nagsaing na siya kasi nasa alas 11 na nga rin ata ito ng mga oras nga na to. Pagkahoy naman at marikit naman nga yung apoy, talagang mabilis lang din naman nga makakapagsaing. Namiss ko nga rin pumunta dito at magsaing. Nung buntis nga ako kay Gael, di ba palagi ako nandito at hindi ako mapakali kapag hindi nga ako pumupunta dito. Sadya talaga ngayon hindi ko po naman magagawa yun. Tapos kapag nga magawa ko man yun, may pasok na rin. Marami pala sa inyo nagsasabi na baka si Ran nga ang naglihi. Ewan ko ba kung naniniwala kayo dun kapag hahakbangan mo siya nga ang malilihi yung asawa mo. Na sobrang hirap nga mga mare ng nasusuka ako na parang hindi, inakbangan ko nga siya, pero hindi naman dahil dun yun mga mare. Ang hinala nga namin, nausog siya mga mare, kaya naman nga umuwi siya. Pero na ganun kasi siya nung nangyari nga yun, talagang namumutla siya, tapos pinagpapawisan siyang malamig, ayaw niya rin sa malamig. Okay na rin naman siya dahil pagkatasilutin mga mare, ayun okay na rin agad, kaya naman nawala din. O siya, dahil may puso nga dito ng saging, kaya kinuha na nga rin ng tatay pang sahog nga mga mare sa uulamin nga nila ngayong araw. Kaya naman nga inasikaso na nga rin ni tatay ang paghihiwa nga dito ng puso. Simula nga nung makapagtaray kami ni Ran nito sa sinigang, tapos hindi pala yun ang sinisigang o nilalagay nga sa sinigang, hindi ko na nga sinubukan kasi sobrang pait, kahit ngayong karne hindi namin nakain. Ulam pala nila, adobong baboy pala mga mare, o diba ang sarap nga ng ulam nga nila for today's video. Kaya naman pala gusto ko ditong pumunta, gusto ko nga asikasuhin nga dito yung solar nga nating CCTV, kaya lang hindi na talaga ako nakapunta. Ganda rin kasi na may CCTV tayo dito mga mare, hindi nga lang sa protection ng tao kundi nga sa baboy nga natin. At syempre kung may pupunta man na hindi nga natin kilala, at least makikita nga natin. Maya-maya nga pagkatapos nila magpahinga, nag-asikaso na nga rin sila dito ng itatanim nga nilang talbos ng kamote. Kung dati ka pa talagang nanonood, alam nyo napakarami nga natin ditong tanim, kaya nga lang palagi nga binabaha. Ang naman nga hindi maganda dito kasi kapag nga gusto mong magtanim, hindi nga magtatagal dahil kapag tag-ulan ay talagang kukunin din. Eto palang pinag-iigiban nga natin ay lupa pala to nila Ate Marlene. Dahil sa kanila nga may balon, kaya dito nga sila kumukuha ng tubig, bali 100 square meter nga din ito. Sakto naman nga hindi pa nga nila ginagamit, kaya nagagamit pa nga natin yung balon nga dito, at eto nga't magtatanim na nga sila. Naman nga dito tag-araw ay talagang ninanamnam nga ng mga magsasaka na makapagtanim nga dito ng mga kung ano nung gulay para nga sa ganun pagkakitaan. Ang kagandahan naman nga sa lugar na to, kapag nga tag-araw ay pwede ka magtanim, kapag tag-ulan pwede ka nga mangisda kasi marami ditong isda. Siguro mga August ay tiyak napakarami na naman nga nating libreng isda. Itong siran nga hindi ko alam kung tambu ba to o kung ano nga tong damo na to mga mare, kinuha nga ni Ran para nga ilagay nga dito sa atin. Balik kalat-kalat lang naman nga ito. Malaking bagay nga din para malinis yung daanan. Baka nga magtaka kayo bakit pangalawang araw na nga natin dito, dahil wala po tayong stock ng Mareglo, kaya sinamantala na nga natin na maasikaso nga to ngayong araw. Naman nga sa mga gumagamit dyan ng Mareglo, pagpasensyahan nyo na nga, ilang araw na tayong walang stock pero bukas meron na. Bukod nga dito sa kabila, marami nga rin pala tayo dito sa saging, kaya naman nga itong si tatay kinuha na nga rin para dalhin nga dito sa atin. May ilan nga rin sa inyo na gusto ay magtanim nga tayo dito ng mga prutas
prutas. Naku mga mare, gustuin man namin ay hindi namin magawa dahil nga binabaha nga dito. Baka nga bago yung lumaki ay masira na nga agad ng tubig kaya hindi na namin ginagawa yun. Hindi pa rin kasi namin alam kung grafted ba kapag nga binaha ay masisira agad or hindi tutubo ganyan. Lord, marami pong salamat sa lahat ng blessing. Syempre sa inyo mga mare, paano ba yun bukas na lang ulit?